Ano ka pa? Hindi, ano na ako? Kakauwi ko. Oh, sige, ito. Oh, sige, sige. Mga Karos, good morning po. Good morning, kamusta po tayo natin? Welcome back po muli dito sa aming channel. Bali ngayong araw po ng Biyernes, July 11 po. Another day and another house improvement po mga Karos. Bali project update tayo rito sa ongoing project natin na malapit na matapos dito sa Phase 6. Isang Athena project na 63 square meter lot area and 53 square meter floor area. Meron lang po tayo mga konting kukumpletohin pa para lalo po natin na mapaganda yung ating project. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan mga Karos, nandito na tayo sa Phase 6 Lumina Homes. Ayan, good morning nga po pala sa mga client owner namin. Ayan, good morning. Sino yun nandun? Ay, si Kuya Rigor. Kuya Rigor, good morning po Kuya Rigor. Morning boss. Iyon o. Okay mga Karos, bali ito nga po pala yung ating solid panel dito sa ating folded gate. Ayan. Bali ang sukat po nito is 20 cm. Kapag bumili po kayo nito, pwedeng ganito po yung installation niya na makikita sa harapan or pwede rin naman po ito. Ito yung pinili natin. Tapos kapag pipili po tayo ng kulay niya, so walang problema sa texture, basta yung kulay lang. Kailangan nahalin tulad po doon sa pinaka-original facade ni Lumina. Kaya medyo maroon yung pinili namin para mag-complement doon sa kulay na in-apply po namin dito. Yan, para papasa siya sa refund pagka nagpa-refund tayo ng construction ban. Ayan po yung design. Diba? Yan, kulang pa kami rito. Yan, lalakarin po natin. Tapos pinatanggal na po natin yung mga bato rito. Yung deco stone, papipinturahan natin yan ng solvent sealer. Sa nga pala, yung mga ganito, ang sikreto para tumagal yung buhay niya. Kasi pag bumili kayo nito, maaaring mag-fade, no? Mag-fade siya. Kapag umaga kasi, yan, malilim dito. Pagdating po ng tanghali, hapon, dito na yung tutok ng araw. So ito kailangan po natin linisin ng maigi. Pag nalinis siya, yung ganyan nakalinis, isa-sanding sealer natin. Tapos itatop coat natin ng clear gloss. Yung pag binili nyo yon, ang konting halo na lang po nyo ng lacquer thinner at saka lacquer flow. Rekta na pwede nyo na po i-apply dyan. Tapos bibilihan po natin siya ng screw. Bali yung screw na ginagamit namin dito is stainless. Para hindi po siya mabubulok. Si Master Jojo susunod dito. Yan, batiin muna natin yung mga gumagawa. Yan, mapapansin nyo po yan, tubo na yan. Didiretso namin yan hanggang dito. Tapos mag-aabang po kami ng wire po para dun sa taas. Dahil nandun yung kanyang kable ng internet pag nagpakabit po siya. Yan, para nakatago dito sa loob. Yan, si Master Dito, good morning po. Hoy, good morning. Good morning. Good morning. Yan, ito yung ating wall-fluted panel na ipinakabit natin kila Master Jojo noong nakaraan. Yan, okay na yan. Sa TNB, may kulang pa rito. Yan. TNB natin, bago ikabit yung LED wall mirror, hinihintay muna natin sliding door dito at saka yung pinaka basin cabinet gawa sa aluminum. Linis na ng ceiling. Abangan pa natin yung ikakabit nila Master Batang dito. Yan, ginagawa na po nila yan. Louie, good morning Louie. Good morning. Yan, tapos ito, pinakakabitan po natin ng kornisa na yan. Papatuloy na po natin yan tsaka rito sa loob. Yan. Parang maliit yung pero naiangat pa yan. Okay. Yan, binabalan ni Louie kasi may mga gagawin siya dyan. Yan, towel holder. Ayan po. Sakali magpadagdag si client ng salamin dito, wall mirror, pwede naman dyan na lang po natin ilalagay. Shampoo holder. Yung shampoo rack pala tayo. Ayan, tatakbo na lang ako, bibili tayo. So, pinagkasya lang namin dito yung water closet, then shower area. Saka pala, hindi na po nakadrop yung shower area nito kasi kumuha lang tayo ng layout dito sa dating slab. Hindi na po natin siya maita-drop kasi ninipis na po yung slab nito. Kasi adjust na lang yung ilaw. Screen door, nagpagawa tayo rito. Bali, ang gusto ni client dito yung half cladding
So hindi siya full screen. Pagdating dito sa may corner area, full screen dito. Yan. Full screen. Tapos may mga konting retouching pa. Ilang bote na Moriatic to, kuya? Apat na bote. Okay. Sige. Kailangan ni Kuya Dindo ng acrylic sealant. Kaya may pintura naman tayo para sa bubong na. Tsaka may nagbigay ako ng Elastosil nung nakaraan. Nandyan lang naman na. Okay. Nagkawa na lang ang sample niyan. Yan ay dyan, oh. Pero kailangan ko to. Oo. Ay, meron din sa bahay. Kulang pa eh. Sige. Gawa na lang sa Hindi, alam mo na yan. Kaya mo na yan. Diretso mo na. direksyon na. Oo. Basta importante, malinis. Malinis yung panel. Nandito na po tayo sa General Tria sa may San Juan Dos. Yung PVC na solid na nilagay po namin sa may gate dito sa project namin sa Phase 6. Dito po natin yan binili sa may UTAP. Yan. Yung ibang mga PVC panel, wall fluted panel, ayan, dito natin yung binibili. Pero hanggang 2.9 centimeter lang po yung haba na kaya natin na bilhin dito. Kumbaga pagkakailangan natin ng 4 meters, ayan, hindi available dito. Okay, dito na tayo. Sa mga gusto nga po palang bumili, mga ganitong klase, WPC, PVC. Tapos yung isa, yung board, UV board, no? Sir Chris. Naka-vlog tayo. So hanapin nyo si Sir Chris. Ito yung Facebook account niya. Diba? Diyan na lang po, sir. Kashin. Medyo mabigat na. Salamat, salamat. Okay na. Thank you. Salamat. Let's go. Okay na tayo rito sa UTAP. Maraming salamat nga po pala sa inyong comment. Yan, nababasa po natin yun. Yan. Yung tungkol nga po pala sa sasakyan, may plano na tayo. So sa ngayon naman, natsyatsaga-tsaga naman to na ganito. Ang ginagawa na lang natin diskarte, mahaba po kasi yan. Pero according sa cut, kailangan makuha pa rin natin yung sukat kahit na pinuputol po natin. Yan, bibili muna ako ng tiles, tapos dadaan tayo rito sa Anyana. Tara! Bali, susunod naman natin na pupuntahan, bibili tayo ng tiles na 20 cm by 80 or higit pa. So maghahanap po tayo sa mga tile center, then dali natin doon sa Phase 6 para maikabit na rin po ni Luby. Tara! Bali, nandito tayo sa may Tansa. Ayan yung Tansa Family General Hospital. Dito po natin bibiliin yung tiles. Naalala nyo, meron tayong binibila na tiles dito sa may JKJ Tile Center papuntang 13. Isa to sa mga branch nila. Ito yung tiles na bibili natin. Ang sukat po nito is 20 by 100. Yan, nag-usap naman kami ni ma'am kung paano yung magiging installation nito. Ayaw niya lang may hati sa gitna, pero magkakaroon naman po ng dugtong. Yan, magkakaroon naman po siya ng dugtong sa may footstep, pero yung pinaka-riser niya, ganito rin yung gagamitin natin. Kinokompleto ko lang yung ibang materyales. Yan. Kailangan natin ito na mga nasa 25 pieces. Ang isa po nito is 135. Yan, halos wala naman pong kinaiba to dun sa mga ginagamit natin na 40 by mga ginagamit natin na 30 by 60 or 60 by 60. Halos same lang. Lumang tiles. Siya nga pala, kung sakaling papagawa kayo ng bahay, kadalasan po talaga dapat pipiliin nyo yung mga tiles na mga new arrival at marami pang stocks. Sakali magkulang, mapasagan kayo, at least may babalikan pa po kayo.
Yan, may nangyari kaming project dyan sa Phase 4. Phase 4 project, yung huling turnover namin, ito po yun. Yung tiles sa flooring sa may harapan ng bahay, napalitan ko lahat. Kasi yung luma namin ginamit, wala na kagad stock. Nahirapan tayo maghanap. Panggit. Kakulay na. $25. Okay na yan, sakto na yan dyan. Di yan maana. Thank you Yan, medyo marami na yung karga na yan. Kasi itong sasakyan naman na to, hindi naman pang kargahan. Pero alalay lang naman. Papakinabangan pa. Yan, next week, abangan natin kung magkakaroon na po tayo ng kapalit ng owner type jeep natin. Diba? Tara. Dumaan na rin tayo rito sa Anyana Bel Air East. Yan, total naman galing po tayo rito sa Gentry, San Juan Dos. You know? Palitada. Yeah, Richard, good morning po. Good morning. You know? Plastering. Dito may konting pagbabago sa design na ginawa po namin dito yung sa buhos. Kaya abangan na lang natin. Tapos bukas baka magpa-deliver na ako ng ano rito. Kaya good morning po kay Sandy. Pa-deliver tayo ng semento tapos samahan na natin ang adhesive bukas. Ayan, tiles na mga binili natin. Is kay Doming, oh. Kay Doming, good morning po, kay Doming. Ayan, oh. Doming. Plastering na pala rito. Plastering. Wow, sarap naman ang hangin dito. Ito nga po pala, baka lumapad po yung banda rito. Kakaroon siya ng pader. Tapos dito din. Pero according kasi doon sa design, mamimili po tayo ng pagkakapitan po ng hinges. Kailangan yung pagkakapitan ng hinges matibay. Pero dito na yata yun nilalagay. Baka ito asitada na lang. Tapos ito medyo lalapad siya ng konti. Yun lamang po yung update dito. Tapos kakausapin ko rin sila. So bago naman po tayo malis dito, kinakausap ko yun sila para makapagbigay ng instruction at saka kung ano pa yung mga kailangan nila para sa susunod na araw. Tara. Ayan mga karos, halos tapos na yung purchase natin ngayong umaga. So yung mga pinamili ko at yung mga kailangan na nandito sa sasakyan ay yung para sa project natin dito sa Phase 6. Yan, madalas kapag malapit na yung matapos yung project or finishing stage na, madalas palagi tayo halos araw-araw bumibili ng mga materyales. So sa mga susunod na linggo at buwan, mas bibilis po tayo. Yan, mas bibilis tayo kasi magkakaroon na po tayo ng pang service natin. Dati kasi yung owner type jeep, kaso nga lang maraming disadvantage kasi yung owner type jeep. Pero yun ang malaking ambag na naitulong po talaga sa atin. Ang laki po ng ambag talaga ng simula na nag-umpisa kami. So depende naman po sa pagtsatsaga. Siyempre kahit pa paano habang lumilipas po yung buwan at taon, kailangan po natin mag-upgrade, di ba? Para sa mga future client, future renovation, at saka sa manpower and logistics na rin. Kaya yung ginagawa nating purchase kasama tong sasakyan natin na to, hindi po masyadong buhos. Hindi po masyadong buhos yung purchasing natin. Kumbaga parang alalay lang, may limit kasi hindi naman po pangkargahan tong ginagamit natin. Bibili nga po pala nating sasakyan mga karos ay versus lang po sa mga renovation na ginagawa natin. Kung ano lang po yung kaya natin, kaya ng budget, at kung ano lang po yung mga kaya nating tanggap. Hindi naman po natin talaga kailangan ng sobrang lakas na sasakyan para lang po sa renovation. At saka ang tinitingnan po natin dito is yung location po ng ating parking.
Yan, sa location namin dito wala po kaming parking. Maliit lang kaya kailangan ibabagay po namin yung sasakyan namin sa location din po ng kalsada. O, may parking lang, may maluwag na parking, kahit ano pa yan, yun pwede. Diba? Diretso tayo sa phase 6. Ito nga po pala mga sinabi ko, yun lang gusto kong sabihin. Gusto kong i-share dito sa video. Alright, tara. Nakabalik na ulit tayo rito. Bali mag 11:30 na ng tanghali. Sige Wi, kasama yan Wi. Ayan, hindi. Ito yung stick wheel mo Wi. Ayan na. Ayan kasama. Dahan-dahan lang kuya. Tingnan mo yung kanto-kanto. Ayan na. So ayan yung tiles. Yung kakulay po ng PVC panel. Kakulay nitong ating solid panel. Ayan na. Yung iba rito sa Riego de Dios, hindi ko pa na ibababa. Kung ano na lang po kasi yan kapag talagang ano na yung pintor, yung pepesto na sila ron gawa ng para makontrol natin. Ano natin. Tawag dito mabantayan para hindi maaksaya. Yan na, gawi. Yan ang hinihintay ni Louie para po yan sa hagdanan. At yan din po yung mga napili ni client. Tapos itong screw na gagamitin natin, solid po ito. Solid. Kumbaga, stainless din po siya. Hindi siya kinakalawang. Ito, ilaw ng lamppost. Meron na po tayo dyan. Para sa makaposte. Nakabit na yung pinto. Ngayon, kakabit na rin ni Master Jojo to. Good morning pala kay Master Jojo. Hi, good morning. Lampos naman sila. Apa. Okay na, Vi. Thank you. Bigat Opya. Okay na muna tayo rito ngayong tanghali. Tapos babalik po ako rito mamaya. Balak na po nilang ikabit to. Nakikita nyo kung bakit lang to naka-masking tape. Kasi plinantilya lang po yan. Tapos yung binili kong screw, yung kailangan nila mamaya din. Kailangan ko rin ng stainless. Yan, stainless na drill bit. Tapos pinapatapos ko na yung mga masilya ng bakal. Yan, bibili na rin tayo ng sanding sealer. Kailangan natin dito. Tara. Okay, nandito na tayo sa phase 6 uli. Yan, binalikan na natin yung ating project dito. Yan, kamustahin natin. Yan, halos na kompleto na po yung ating solid. Ito yung solid planks natin na gawa po sa PVC. Tapos ang kinabit po namin screw rito, yung screw na hindi po siya nabubulok bali or hindi kinakalawang. Stainless po. Yan, kapag nagkakabit naman po nito, yan tinatansian lang po yan para nasa isang alignment. Yan, nagkulang nga lang po ako kasi nagkamali ako ng bilang. Meron pala sa gitna yan. So malaki yung kulang, yung iba hindi pa nalalagyan. Yung mga may mga masking tape, hindi pa po siya nalalagyan. Tapos mukhang Kuya Rigor, makintab na yata yung taas, no? Makintab na, ginamitan na ni Kuya Rigor ng emulsion. Ayun, oh. Makintab. Tapos dito po pala, kagaya na nabanggit ko, bali paano yung kuya, lilinisin mo na yung panel pagkalinis sa sanding sealer? Ano nang halo ng sanding sealer? Unahin muna natin yung sealer Bago yung pintura ng framing. At least okay na. Sige po mama, thank you po. Yan, magandang araw nga po pala sa mama po ni Sir Norman. So mama po ni ni client. Yan, dyan lang din po sila nakatira. Yang unit na yan, yung pinasok ni ma'am. Nasa akin yung permit niyan. Malamang tayo rin po gumawa. Yan na. Okay, bali sanding sealer po muna kuya na may halong ano ba yun? Lacquer thinner? Hindi, lacquer thinner. Paano ba? Paano ang tirada nun? Sealer lang natin yan na may flow. Lacquer flow, tapos clear gloss. Ayun, lacquer flow pala yan. Sanding sealer. Clear gloss na may flow. Ayun. Kaya ako gamit ng Pero hindi yan paghahaloin. Unang first batch mo na yung sanding sealer at saka lacquer flow. Oo. Okay. Tapos kapag tapos na yung curing time, Diba na? Dalawa o tatlong sealer. para matibay, i-clear glass. Yun.
Yan para matibay po yung, yung pagkakagawa niya. So nakikita po natin sa color niya, yung finish color na nakikita natin dito, medyo matte yung texture ng solid panel. Pero kapag ito ay napinturahan na, kagaya ng topic namin ni Kuya Rigor kanina, umaga tsaka ngayon, yan, tatagal na yung buhay niya. Tibay na po yan. Okay, pasok tayo sa loob. So wala pa po yung ilaw, hindi pa nakakabit. Tapos ito na Decostone na to, papalinis natin to. Dina-applyan po natin siya ng solvent sealer. Yan, para kumintab, gumanda. Yan. Mga palaban na rito. Ayos-ayos na rito, banda. Tapos dito naman, kamusta? You know, eh, sinasabi ko na nailagay yung yung half by 2. Ganda. Yan, nakakantsawan tayo ni Master Batang dyan. Nakaraan, pero ito na. Hindi pa kasi tapos eh, di ba? Tapos umpisa na ang pinuputol ni Louie. Yung 20 by 100. Sa riser muna. Ito yung sa riser. So mabubuo siya dito. Pero pagdating dito, dahil nag-extend tayo, extend po kasi to. Yan, magkakaroon po siya ng dugtong. Pero bago po natin to gawin, naipaliwanag na po natin umpisa pa lang kay client. Ang kadalasan pinagagawa natin kasi kay Louie, may hati siya rito. So hindi daw prepared ni client na nakikita may hati rito. Okay na yun dito. You know, biglang may kornisa na dyan No, kuya. Meron na, sir. Ay, paikot po yan. Yan sinasabi ko. Kaya pinauna na natin to. Yan. Kompleto ba yung acrylic, kuya? Nagkasya? Nagkasya ho? Ginamita ko lang ng buwan ng ilalim kasi malalaki. Ay. No, walang problema dyan. So, yung acrylic sealant natin, nabibili po yun sa online. Siguro bibili na ako mga 10, no, kuya? Para may reserva na tayo. Ito po yun. Ito po yung ginagamit natin. So, nakalagay naman, joint and crack sealant for connection joints. So, acrylic sealant, bali, ano po to, paintable po siya. Pag sinabing paintable, kapag pininturahan nyo, kakapit yung pintura niya. Kasi may mga sealant na kahit anong pintura nyo, hindi ko makapit eh. Yan. Okay, may update dito. Mabango, kuya, no? Ano yung pinamunas mo, kuya? Wipe out, sir. Ay, Kung nakawala tayo, wipe out. Wipe out lang. Yan, ha? Walang kamatayan. 10 taon na pong gamit. Hindi man lang tayo napapansin, no? Wipe out, baka naman. Hindi ba gumagawa na ito? Hindi chemical. Kahit 1 year supply lang, no, kuya? Yan na. Linis na rin ito. Okay, ito yung mga nagawa. Naka-connect na kaya ito? Wala pa. Eto. Yun. Lakas. Ito. Ano yata siguro to? Double motor. Ang lakas Ang lakas oh. Hindi pa ba nakatap to dyan? Double motor. Nakatap na oh. Lakas no? Wala pang okay. Pero lakas. Pero nakatap na to, di ba dyan? Nakatap na, pataas. Tataka ko bakit ganun kalakas yung niya eh. Rooftop. Yan Pag natapos kami dito, i-double grout na lang po ito. Lilinisin pa yan, wala pa po siyang tile grout. Ang gagamitin dito black. Tapos yung ilaw, si ma'am yung kanina, nakapula. Hindi ko alam na siya pala yung mother nitong client natin. Hindi ko alam. Yan, nagkakintuhan lang kami rito. Yan, nalaman ko. So, lagi daw siyang nandito. Madalas nakikita ko siya pero hindi ko akalain na siya pala yung nanay ng kliyente natin. Yan. So, kasi minsan nakikita ko, pumapasok siya rito tapos lagi siya nakatingin. Yan, maraming salamat naman sa papuri ni client. Gustuhan niya daw yung gawa natin pero actually hindi pa po tapos to. Medyo madami pa mong gagawin.
Tsaka marami pa tayong inspekin po dyan. Yung downspout pala nito wala pa. Yan, papadali na rin po natin yan para ano, sa mga susunod na araw, yung tubig wala na po dyan, nandun na. Balit na mga karakas, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Ito, shoutout muna kay Sir Lawrence Ibanez at saka shoutout din kay Boss Erwin Coleto, Saudi Arabia. Yan, God bless po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Sir Edison Kaasi Jr. Yan, God bless, ingat palagi. Shoutout na rin po kay Sir Henry Paul Chongson from Teresa Rizal. Yan, God bless din po. Shoutout din kay Galaxy Mi N1. Yan, God bless. Paano mga karakas, kita-kita na lang po uli for the next video. Ayan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara!